Advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Maray na banggi sa Indogabos, mayang gabi sa Tibuok, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah po. Ako po si Eric Espina at ito po ang inyong Republika. Tonight we're going to take stock. It's the midterm of the current administration. We're going to take a pause and perhaps reflect on what has happened the past 3 years, particularly in the recent elections, and what is ahead of us in the next 3 years of the Aquino administration. And so we have invited a senior statesman who is also a host in GNN. He has his own program, but I would prefer to call him as Senator Kit Tatad. Good evening, Good Senator. evening, Eric. Yes, Magandang gabi po, mga kababayan. yes. I recall one time when we bumped into each other and I said, Senator, why aren't you running in this coming 2013 elections? And you answered, what was your answer then? Sagot ko? Ano sagot mo doon? Bakit kayo hindi tatakbo? That's how I'll start off the ano. Marami nang tumatakbo. At actually, Eric, mula noon hanggang ngayon, mula nung 2010, hindi ko mapaniwala ang sarili ko sa integrity ng ating political process. Yes. Matagal na tayong nagmamasid, pinag-aaralan natin ang ating lipunan. At isa sa mga problema po natin bilang isang demokrasya, di man, yung ating proseso sa pagpili ng ating mga leader ay kailanman hindi naging malinis at kapani-paniwala. May mga eleksyon na less dishonest than others. No? Yes. Pero hindi pa tayo talaga nagkaroon ng yung totohanang malinis na election. Overall, yung national. Ako, mukhang ilang beses na nanalo sa national office po. Nung unang kumandidato akong senador, 3 milyon lang po ang ginastos ko, nanalo ako. May mga gumastos ng 300 million natalo. Re-election ko po, 8 million ang ginastos ko. Ganon din, maraming gumastos ng napakalaking pera natalo. Ngayon, yung sabi nila, kung wala kang at least 200 million, huwag kang mangangahas kumandidato sa Senado. Kasi ang nag-uusap ngayon po pera. Hindi na pinag-uusapan yung kakayahan ng kandidato, kung ano ang maaari niyang gawin para sa bayan. Kasi sinasabi, okay, pag may pera ka, nandiyan ka sa TV, kahit na wala ka sinasabi, pag tinignan mo yung TV ads mo, bigla kang nagiging magaling, ano? Kasi gawa-gawa ng mga ganyan, na mga media Handlers. So, 2 quick questions, Senator. Unang-una sa lahat, may pagkakataon ba? Maaari nyo sagutin o hindi. Kasi kung hindi, ay sasagutin ko na lang. Kasi baka mahiya kayong sagutin ito. No? Meron bang pagkakataon na alam nyong nanalo kayo? In your heart of hearts, you knew you won. Yes. Alam ko Subalit, pinag-initan kayo ng Malacanang yan. Alam ko yan. at hindi kayo pinapanalo. Alam ko yan. 204. 204, malinaw. Kahit na yung 1987, no? Yes. Kumandidato ako with 23 others, kasama dyan ang tatay mo, si Yes. Rene Espina. Oo. So election na yon, mga 10 kami nanalo. Yes. Pero 2 lang ang pinayagang manalo. At kung mabangon nun si Cory Aquino, at tinanggap ng bayan. Pero makikita mo,
kahit na wala kang edukasyon sa politika, tingnan mo na lang yung resulta ng Mindanao. Aha. Yung Mindanao po, maraming probinsya yan. Yung mga kandidato na kalaban namin, Aha. hindi po kilala sa Kamaynilaan, kung saan sila nanggaling. Sa Mindanao po, pinaghati-hatian nila yung mga probinsya doon. Bawat isang kandidato, top-notcher sa isang probinsya. Hindi po nangyayari yan. Sa regional or national election, para pong hangin yan na dumarating, yung top-notcher dyan, one or two, magpapalitan yan, Yes. pero yung buong rehiyon, sila po ang top-notcher. Hindi yung si Eric Espina nag-top notcher sa Iligan, si Tatad nag-top notcher sa Bukidnon, yung ganon. Hindi pwede yun. Yun ang nangyari kay Cory. No? At documented po yan Yes. doon sa ginawang study ni Professor Tangangko ng UP. Yes. At yun din ang aking ginawa, yung aking documentation na nilabas ko po sa Amerika noong 1987. Yes. Kasi noong 87 po, nag-EDSA po kami. Kami ni Senator Enrile, no? Pero ako lang po natirgas, ano? Pagkatapos noon, ginawa ko yung white paper kung saan pinakita ko na kung naging malinis ang eleksyon, Yes. 9 to 10 of us should have won. Hindi Yes. lang si ERAP, number 16, at eventually si Ponce Enrile, no? Okay. Nung ginawa ko yung study yan, na-EDSA na nga ako, si Enrile ay binibinbin niya, number 25. Yes. Number 24, Yeah. ganyan. Nilalaro siya. Nilalaro siya. At yung Korte Suprema, hindi mag-action doon sa kaso niya. Okay. So pumunta ako sa Amerika, doon sa Washington, D.C., ipinresenta ko yung aking white paper. Pagkatapos na ako magsalita doon sa isang malaking forum, nakikinig po sa akin doon, mga senador ng Amerika, no? Mga miyembro ng Pentagon, Yes. miyembro ng State Department. Katapos na ako magpresenta ng aking statistics, sabi ni Senator Helms, Yes. Jesse Helms, Yes. matagal pong naging chairman of Foreign Relations yan. Noong panahon na yon, siya ranking member lamang ng Foreign Relations Committee. Pero nakinig po siya sa akin. Na pinakikita ko na yung sitwasyon ni Senator Enrile ay nakatigil doon sa number 4 pero ayaw iproklama. Yes. Sabi ni Helms, it's very clear from this presentation that the Supreme Court of the Philippines has Yes. just become the rubber stamp of the Cory Aquino administration. Yes. Okay? Yes. Pagkatapos magsalita ni Helms noon, takbuhan sa akin yung mga taga-State Department na kakilala ko. Yes. Sabi niya, look, what you've done, that's a very strong statement. Yes. That's going to affect the relations between our two countries. Yes. Sabi ko, look, I just made the presentation. I had no control over the reactions coming from those who heard me. Yes, of course. Okay, anong nangyari dyan? 2 days later, Na nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema proclaiming, allowing Ponce Enrile to win. Etong dalawa. mga sinasabi ninyo ay lumalabas na rin ng padahan-dahan sa mga komento ni Teddy Boy Locsin sa radio program niya tuwing umaga. Inamin na. Na parang sinabi niya na pinayagang papanalunin si Senator Enrile dahil ang pagkasabi niya, pagkabigas niya, baka magkudita uli si Enrile, kaya kailangan papanalunin natin. So, yan ang naging kwan. That was in 1987. Yes. Ngayon, no 1992, okay, kandidato ulit kami. Okay. I had no intention of running at the time. Kasi nga, yung experience ko noong 87, Pero Senator, very briefly lang, si Teng Puyat, Vicente Teng Puyat, ay kilalang supporter ni Senador Ninoy Aquino. Yeah. At tumulong pa nga sa pagpapalibing at tinutulungan ng pamilya Aquino pag walang pera. Bakit siya ang naging isa sa mga haligi ng Grand Alliance for Democracy? Bakit bumaliktad siya? Anong nangyari? I really do not know. At hindi rin alam ng publiko. Hindi lang siya kaibigan ng Aquino family. Hindi lang siya nagkaroon ng malaking papel ng Kininoy. Yung pagbuo ng presidential ticket dun sa snap election na lumaban. Siya ang may kinalaman. Siya ang nagdugtong kay Cory At kay Doy. Laurel. Sa Okay. bahay niya mismo, pinag-usapan yan. Okay, so bakit sa ganung pangyayari, bigla siyang nagtayo ng Grand Alliance for Democracy at hindi siya tumulong kay Cory? Bakit ganun? Ang nangyari kasi, meron mga commitments na binitawan doon Si Cory. sa bahay niya na pag kayo nanalo, ganito ang ugnayan ni Cory at saka ni Doy.
At hindi sinunod. Hindi po nasunod yun. Ayun ang malinaw. Okay. Ako mismo, halimbawa, ako miyembro ako ng National Unification Committee na siyang gumawa, NUC. siyang nag-akda nung presidential tandem ni Cory at saka ni Doy. Kasali pa ako doon sa mga maniobra doon para si Cory ang maging presidential candidate. At kasama po ako sa unang sortie ni Cory sa Bicol. Ako nagpakilala sa kanya. Oh, dahil wala naman talaga nakakakilala sa kanya eh. Hindi lang yan. I mean, may kunti naman akong pangalan sa Bicol. Hindi, pero siya ko, at that time, wala talagang, hindi talaga kilala ng tao nun, publiko. Anyway, para lang may paliwanag sa ating mga kabayan. Oo. Nandun ako, nakita ko ang reaksyon ng tao maayos. Oo. Mainit. Oo. Sabi ko sa kanya, Cory, mukhang mananalo tayo rito. Oo. Dalawa lang ang kailangan natin. Ano yung dalawa? Sabi, kailangan ng program of government, Aha. kailangan natin ng responsible political organization. Okay. Kasi biglang sumulpot yung kandidatura, walang organisasyon, no? Yes, yes. Sabi, ano yung responsible political organization? Sabi ko, organisasyon lamang na mayroong mga ulong nakalutang kilala natin. Oo. Kasi, halimbawa ako, siyang kalaban si Marcos. Oo. Kung seryosohin tayo ni Marcos, maging matindi ang labanan, Oo. may mga halimbawa, masusugatan, mamamatay, kung Oo. ano man. Halimbawa, dito sa Bicol, maaaring kung limited lang ang problema, kaya namin mga maliliit na leader sa Bicol. Yes, yes. Pero kung lumaki na, halimbawa, may mga matitinding kaso, kailangan namin, may matatakbuhan kami. Yes. Di ba? Yes. So, kailangan responsible organization. Sabi, hindi na kailangan. Galit naman ang tao kay Marcos eh. Oo. Oh, okay. So, yung program of government, sabi ko kung mananalo tayo, kailangan magpapatakbo tayo ng gobyerno. Alam natin yung direksyon. At least may roadmap na tayo. Alam natin yan. Yes. So, hindi man kailangan kasi galit ang tao kay Marcos. So, dun sa dalawang puntong yun, umikot ang aming pag-uusap, hindi ko siya nakumbinsi na kailangan yon. So, sabi ko, at the end of the day, Yes. Eric, okay, mawalang galang na po, boboto ko na lang kayo. Okay. Pero hindi na ako maaari magkampanya. Para sa inyo. Kung wala tayo ng yung mga rekado Oo. na kailangan sa politika Correct. para maging seryoso ang ating lakad. Okay. So yun ang nangyari. Early on, supporter ako niya, kasama ako dun sa kampanya. Oo. In fact, nung nanalo na siya, sabi sa akin ni Lupita, Kit, pumunta ka na dun sa Kuwangko building para makakuha ka ng cabinet position. Oh, yes. Oo. Sabi ko, Lupita, Oo. nag-cabinet member ako ng 10 taon. Yes. Pero hindi ko pa rin kaya yung sumipsip para makakuha ng trabaho. Okay. Ngayon, kung mayroon kayo i-alok, Oo. alok nyo at pag-aralan ko. Tawagan niyo ako. Alam niyo naman ang number ko siguro. So, Oo. ayun ang nangyari doon. Oo. Inaalok ako na si Monching Mitra pumunta sa akin. Oo. Sabi niya, Kit, gusto mo bang maging permanent representative sa UN? Yes. Pwede mong makuha yan kung Yes. gusto mo. Sabi ko, Monching, alam mo sa Africa, may mga bansa yan, Oo. dalawa lang ang college graduates. No? Oo. Yung isa nagkudita, naging presidente, ang unang gagawin yan, padadala sa UN yung pangalawang Yung kalaban college graduate. Sabi ko, I want to be home where the action is. No? Okay. At hindi ko kaya na palakihin yung mga anak ko sa sweldo ka ako ng ambassador at saka sa ibang bansa pa, palalakihin ko yung mga anak ko. Ano matututunan yan? Oo. Yung po sa 2004, ano ho nangyari? Sa 2004, Alam ko po, ikaw, in my hearts of hearts, alam ko nanalo po ito si Senator Kit. Na-operate ito, special operations sa Malacanang. Alam mo, At isa pang natamaan ay si Senator Ernesto Maceda. alam mo, ganyan. Kakanta ko sa iyo. Oo. Nung 2004, yan, si GMA ang nakaupo, ano? Ang naging problema, noong 2001, natanggal si Erap. Si GMA naging presidente. Sumulat po ako ng libro Okay. tungkol sa pagkawala ni Estrada at